narito ang tampok na kasaysayan ni Carmelita. Darating pa ang bagong umaga. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ang gagawin ko? Talagang ayaw mo tumigil ah! Sir, hindi na. Suko na ako. Suko na ako, sir. Tama yung ginawa mo. Dahil kung hindi, sa katawan mo natatama ang bala ng susunod kong putok. Sir. Akan yung kamay mo. Dahil kailangan kitang pusasan. Oo. Yan. Tayo na sa presento. Maghihimas ka ngayon ng malamig na rehas. Nasaan na kaya si Kuya? Saan yung nagpunta? Hindi ko siya namalayang umuwi kagabi. Buti na lang, hindi nahalata ni Inay na wala siya sa kwarto niya. Kung hindi, siguradong mag-aalala na naman yun. Ay, ito na siguro. Bubuksan ko ng pinto. Kuya, saan ka ba na? Joanna, ang nanay mo, Mang Fredo, bakit po? masamang balita. Ah, ano po nangyari? Ang kuya mo nasa presinto. Ano? Hinuli ng mga pulis kagabi. Bakit? Nang hold up ang kuya Vincent mo. Mama, nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo ng anak ko. Hindi naman ho siya likas na masama. Minor de edad pa siya. Mabait ang anak ko. Hindi niya ako magagawang hold upin kung hindi siya masama. Abay, siguro talagang gawain na yun ng anak mo. Naku, hindi ho. Ngayon niya lang ito ginawa. Kahit pa itanong niya sa mga pulis, ni minsan hindi pa siya nasangkot sa gulo. Basta. Dapat siyang makulong para hindi na siya tularan ng iba. At hindi na umulit pa. Walang awa niyo na. Ay, teka. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod sa harapan ko? Nagsusama mo ako sa iyo, ma'am. Bilang ina, patawarin niyo na si Vincent. Handa ko pong gawin na lahat. Makabayad lang sa ginawa Tumayo sa ka iyo dyan. ng anak ko. Ay, tumayo ka panindigan mo dyan. sa inyo gagawin ko, ma'am. Ano ka ba? Hindi mo dapat gawin yan. Tumayo ka na dyan. Ano ibig niyo sabihin? Pinatatawad mo ng anak ko. Hindi mo na siya ipakukulong. Pasalamat kayo. At menor de edad pa ang kuya Vincent mo. At mabait yung naging biktima niya. At pinatawad siya. Dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang makulong. Huwag ka na umiyak. Kasasabi ko lang, di ba? Hindi makukulong si Vincent. Oh, ayun na yung nanay mo. Kasama ng kapatid mo. Nakita mo na. Ayoko. Ha? Pakisabi na lang, nauna na ako. Uwi na lang ako, Mang Fredo. Thank you. Sige. Kawawang bata. Alam ko nasaktan siya sa nangyari. Si Amado. Nasaan kaya siya? Alam kaya niya nangyayari sa kanyang pamilya? Teka, si Joanna. Magulo ang isip niya. Susundan ko siya. Ito ang kasaysayan. Manfredo, hindi mo na ako dapat sinundan. Nag-aalala ako sa iyo eh. Baka kung anong maisip mong gawin.
Nahihiya lang talaga ako kasi nagtitinginan yung mga tao doon. Pakiramdam ko pinagtatawanan nila kami. Oh, dahilan na ba yan para gawin mo yun? Totoo, mali ang ginawa ng Kuya Vincent mo. Pero kapatid mo siya. Kung nakagawa man siya ng kasalanan, baka merong malaking dahilan. Anong dahilan? Ang manlamang ng kapwa? Ang kunis sa dasang pinaghirapan ng iba? Nakakaya ang ginawa niya. Kinahiya niya pamumulat ko ng basura. Pero siya, mas malala ang ginawa niya. At kaya pala siya nagsasalita ng gano'n dahil yun yung plano niya. Bakit? Anong sinabi niya? Mapapalitan na daw yung sapatos ko. Ganun ang sinabi niya? Oo. Siguro, yun ang dahilan. Anong ibig niyo sabihin? Siguro, naaawa siya sa'yo sa kalagayan ninyo. Kaya napilitan siyang gawin yun. Manfredo? Bakit hindi mo siya kausapin? Pero, Tanungin mo. Ikaw lang at ang iyong ina ang nakakaunawa sa kanya. Kilala niyo siya. Sa palagay mo kaya, kumpara lang sa kanya, magagawa niya yon? Alam mo, ako, kahit hindi ko siya kaano-ano, hindi ako naniniwala na makagagawa siya ng masama nang walang mabigat na dahilan. Hindi siya masamang tao, Joanna. Ang apo ko, nagawa niyang mang-hold up ng tao. Pero bakit niya nagawa yun? Alam ko hindi siya masamang tao. Oh, kawawa naman. Batang-bata pa. At hindi siya dapat na makulong. Si Amado, bakit hindi niya tinulungan ang apo ko? Ayaw niyang tulungan. Nasaan siya? Bakit niya pinababayaan ang kanyang pamilya? Hindi maaari ito. Kailangan ko siyang makausap. Kasalanan niya kung bakit nagdurusa ang kanyang pamilya. Sadali lang. oh, nandyan na. Sino naman kaya itong kumakatok na ire? Si... Benito? Nasaan ang magaling mong anak? Ay, wala dito. Hindi siya rito nakatira. Sabihin mo sa kanya, puntahan niya ang kanyang mag-iina. Teka nga, kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka, bakit? Anong karapatan mo na mag-utos sa akin ng ganyan, ha? Baka hindi mo alam kung anong ginawa sa akin nung walang yamong anak. Sidra, wala akong pakialam kung ano man ang ginawa niya sa'yo. Ang gusto ko lang, puntahan niya ang kanyang pamilya. Ngayon din. Kung gusto mo, puntahan mo doon sa kanila. Ha? Oo. Kanila? Oo. Doon sa bago niyang asawa na mas maganda at mas bata at mabait na manugang. Huwag mo siyang hanapin sa akin dito. Sige, sige. Sabihin mo sa akin, saang lugar ko sila dapat napuntahan? Saan? Amado? Carmelita? Sino siya, Amado? Si Carmelita. Ang asawa mo? At sino ka naman? Ako si Odessa, ang bagong asawa ni Amado. Ano? Umalis ka nga dyan sa daraanan namin. Nakakaabala ka eh. Nagmamadali kami. Tayo na, Amado! Amado! Mag-usap pa tayo! Amado!
Gabi na. Wala pa rin si inay. Siguro, ang dami na namang dalang labahin pagbalik niya. Kawawa naman siya. Hirap na siguro siya. Bakit naman kasi si Itay? Iniwan pa kami sa ganitong sitwasyon. Parang gusto ko nang mag-aalis sa kanya. Kaya lang, iniisip ko, ako naman ang may kasalanan eh. Dahil kung hindi sa akin, hindi sila mag-aaway ng inay. At hindi siya aalis. Pero, tama ba? Nasisihin ko ang sarili ko? Ay, ano yung ingay na yun? Sa labas, parang may nagwawala. Titingnan ko nga sa may bintana. Sino kaya yun? Ha? Ang inay! Nagwawala! Bakit kaya? Anong nangyari? Bakit nagwawala si Carmelita? Sa kanilang pinagdadaanan, may pag-asa pa kayang maging maayos ang kanilang buhay.